O mga kababayan, kilala niyo ito? Ang UP professor ko no mga kababayan na si Danilo Araw. Na walang ginawa sa kanyang araw-araw na buhay mga kababayan, kundi atakihin ang mga Duterte at mga kaalyado nito. At sa pagkakataong ito mga kababayan, ang kanyang tinarget ay si Senator Rodante Marcoleta. At mukhang sa isip nila mga kababayan, ayan na, siguradong mabibitag na natin si Marcoleta. Kumbaga sa basketball mga kababayan, naka 3 points na daw sila. Dito sa kanilang nakitang anomalya dito kay Rodante. Di ba napabalita kamakailan lang mga kababayan na sa bilyonaryo, mas malaki pa daw ang ginastos ni Marcoleta kaysa sa kanyang salin. Ang sabi natin mga kababayan, ang daming contributor nitong si Marcoleta. Pero yun pala mga kababayan, ang tinutumbok nila. Wala daw nilistang contributor si Senator Marcoleta doon sa SOSE niya mga kababayan. Kaya ang sabi nila, imposible na gumastos si Marcoleta galing sa kanyang sariling bulsa ng 112 million pesos. Gayong ang kanyang salin lang daw mga kababayan is around 50 million. Kaya naman. Pinutol ni Senator Marcoleta mga kababayan ang kanilang pagse-celebrate tungkol dito sa kanilang nakita di umanong anomalya sa gastos ni Senator Marcoleta sa kampanya. Ang sabi ni Senator Marcoleta mga kababayan, bagamat wala siyang nilista doon sa contribution, pero yung mga kaibigan niya mga kababayan, parang voluntaryong nagpautang sa kanya o ganyan. Tinatanaw niya itong mga utang mga kababayan o utang na loob. Dahil mga kaibigan malapit sa kanya mga kababayan hindi naman daw mga kampanyang sino-sino lang. Tapos ayaw din nilang mapangalanan mga kababayan. Malamang kasama niya sa simbahan o ganyan, hindi gusto makaladkad sa politika. Kaya nagsisilbi daw to utang o utang na loob mga kababayan. Kaya nilagay na lang niya as expenses niya. Pero subalit natapot mga kababayan, marami pa rin ang tumaas ang kilay. Dahil pumasok na sa eksena si Boying Rimulya Alam naman natin mga kababayan, na spoil brat yan si Boying kung anong gusto niya, yun talaga ang makukuha niya. Kagaya ng pagiging ombudsman. At alam naman natin, may una ng kiskisan ito si Senator Marcoleta at si Boying Rimulya. Baka ito ang gagamitin ni Boying mga kababayan at hindi niya tatanggapin ang eksplanasyon ni Senator Marcoleta. Kung ano ang mangyayari dito, abangan po natin mga kababayan. Pero ang sabi ni Senator Marcoleta, isa lang ang sigurado, hindi ko ninakaw ang perang ito. At wala naman din nakasaad mga kababayan sa batas. Na hindi siya pwedeng i-lend ng money, utang na loob, kahit pa gaano daw kalakihan mga kababayan. Panoorin po natin ang eksplanasyon ni Senator Marcoleta mga kababayan. Ang isang pinalulutang ngayon, pinalulutang. Diba kayo nag-file na ng mga SALN, mga senador. Lahat yata kayo nakapag-hain na Ba meron pong lumilitaw na report ngayon, ikinumpara yung SALN ninyo sa Statement of SOSE Contribution and Expenditure. Yung SOSE. Tinignan nila. Tingnan din nila, 50 million versus 112 million. Mas malaki daw ang expenses. Paano nangyari ito? Parang hindi ito katakataka. Hindi. Katakataka daw. Parang katakataka ka mo. Parang ang sabi nila. Baliktad yun din. Ano kaya yung klaseng excited ka namang masyado. Ano kaya klaseng mathematics ang ginamit dito? Anong mathematics ito? Bakit nakapagasta siya ng mas malaki pa kaysa sa kanyang salin? Yan ang sabi natin, di ba, na take up na natin ito mga kababayan. Na contribution, galing yan sa pero siguro donation mga kababayan. Pinautang daw siya Yan po yung sasagutin natin. Arithmetic lang yun, di ba? Sasagutin ninyo pala, Sen, hindi ako kasali. Sige. Pero wag nyo na ako ipapakompute dahil mahirap. Ayaw mag-compute. Compute na naman sa akin yung million. Di, tumawag kayo ng expert, si Lenny Robredo. Itong ang daming shares na nito at mukhang viral na. So isang paraan na naman yun, binabanggit natin kanina. Na lahat hahanapan ka ng butas. Lahat na ng butas. Ito nagnanti nila kay Marcoleta mga kababayan. Sasabihin naman nila, baka ang nag-contribute sa'yo ay sa mga kontraktor. Isipin nila mga kababayan, baka isa dyan ay mga diskaya. Ay, Diyos ko lang. Sige nga, inisa-isa natin mula kay Gutesa, sa Diskaya, hanggang sa kasalukuyan, may bagong inilalabas yung... Wala katapusan ang kanilang atake kay Marcoleta mga kababayan Tapos hindi lang naman si Marcoleta ang ganyan mga kababayan. Bakit hindi nila tiningnan yung ibang senador? Lalong-lalo na yung makabangag mga kababayan at makakaliwa. Ipinasa ninyo na SALN at yung comparison sa SOSE.
Ang sabi nila ay paano nagkaroon ng Paano? expenditure na ganito kataas? Paano? Ganun ang kanyang asset ay mas maliit. Sen, paano bang nangyari? Parang Nakinig kayo, ha? rin sa social media. Alam mo, ang nangyari, kaya pala masyadong masigasig yung bilyonaryo. Meron silang Billionaire News Channel na naman, mga kababayan, yung nag-intriga sa kanyang asawa. reporter, siguro ang tawag doon. Nagte-text sa akin kung pwedeng ma-interview nga, tungkol nga sa SALN, ganito, nakita po namin yung sose. Gusto ko sana Ang problema, pinilit kong pumunta doon sa hearing namin sa Energy. May hearing. Importante sa akin yun. Pagkatapos, Ang sabi ng bilyonaryo, walang imik dito si Marcoleta daw, mga kababayan. Hindi daw sumagot. very persistent siya So sir, sabi niya, maski ilang pangungusap lang, kasi po, i-air po namin ito tonight para naman marinig ang panig nyo. So, Hindi kaya i-explain ng isang yun pangungusap. na, kung makalabas ng ganun kagad, So, hindi ako nakasagot. Yes. Total, maaring siguro matake up naman natin sa araw na ito. Pinili ko na lang na sa araw na ito siguro sagutin na lang natin. So, paano mangyayari na napakalaki ng ginastos niya, wala naman siyang contribution na nakalagay. Yes, opo. Sa contribution, sabi niya zero. Zero. Okay. Zero daw. Kung pagbabasihan yung SALN niya, ganito lang karami, sobra-sobra yung contribution. Yung expenditure. Di ba? Hindi, wala siyang expenditure niya, 100 something million, 112. Samantalang ang ano niya, nasa 52M. Yes. No, Di ba? SALN. May SALN daw. sinasabi ka kanina, excited. Ano sabi mo kanina? Excited daw masyado, mga kababay, parang nag-fiesta. Na this is it. This is it. Mabibitag na talaga si Marcoleta, mga kababayan. Dito mapupuruhan na si Marcoleta. Dahil nakipag-coordinate na sila kay Boying, mga kababayan. At ang sabi ni Boying, accountability na, mga kababayan. Parang may paghusga na. Ito na. Ito na. Eto na. 3 points na ito. Laglag na kayo rito. 3 points na daw, mga kababayan. Laglag na daw si Baka Marcoleta. mo naman ipapaliwanag yun. Dokumento yan, Sen. Kaya nga. At ang nagsalita pa nito, parang imbestigahan ng ombudsman ito. Ganito napakasimple lang ng paliwanag dyan kung nakinig lang sila nung siguro, meron kaming Thanksgiving parang event. Ang pasimula ko nga doon meron pong mga ibang mga kababayan natin ang halos hindi makapaniwala kung bakit po tayo nanalo. Marami mga kababayan dahil sa survey, grabing sabotahin nila, mga kababayan. Meron nga ang isa ka kung broadcaster dyan, hanggang ngayon hindi makamove on, hindi ba? Yun naman hindi ko kinakailan. Karen Davila. Nagtaka. Pero sabi ko, nakalimutan po nila na napakarami kong kaibigan. Okay. Ang marami po sa inyo ay nasa harap po ngayon. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Yan, mga kababayan, ha. Inamin niya, mga kababayan, ha. Mga kaibigan. Hindi ito mga sinasabing mga kung sino-sinong mga tao dyan na random lang, mga kababayan. Mga kaibigan. Alam mo, pakiusap lang nila. Isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Malay natin, mga kababayan, mga kasamahan niya sa INC. Ilang milyon yan? Tagda 2 piso o 10 piso, mga kababayan, ang kinontribute. Ililista niya lahat. Milyon. Piso, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20. Yan, mga kababayan. Mas man ako nun kung kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang halagang to. Marami sila. Marami. Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin. Ano po yun? Sana wag mo na kaming i-disclose ang identity. Dahil idadamay sila, mga kababayan. Wala naman silang interest, mga kababayan. Sa napakaraming mga reasons. Maaaring halimbawa, yung kumpanya niya ay baka makita ng administrasyon. Tinulungan mo siya, Gigipitin. Baka ipitin. O kaya naman nagtatrabaho sa gobyerno, may mataas na katungkulan. Kasi may mga kaibigan naman ako talaga. Mga kaibigan, mga kababayan, ha. Mga kaibigan. Pwede ba yun, Sen? Na hindi mo i-disclose? Kaya nga, pakinggan mo muna ako. Makinig ka muna. Okay. Di ba? Excited ka talaga. Excited ako kasi nakapuntos na. Naka 3 points na daw, mga kababayan sila. Yung mga dilaw. Ito lang ang kanilang pakiusap. Kasi nga kailangan igalang mo yung kanilang pakiusap. Tinulungan ka
nagtiwala sa iyo, gusto kanilang manalo, karapat dapat ka sa Senado. Okay. Ang pakiusap ko lang, dapat ka sa Senado. halos ganun na sarili. Huwag mo nang disclose ang identity ko. Okay. Okay. Pero talagang tinulungan nila ako. Iba't ibang mga kaparaanan, iba-ibang ganito, iba-ibang halaga, ibang ganyan. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan Disclose nila. sa Alam mo perma. bakit? Merong Ibig sabihin mga kababayan, nakitaan ng loophole ni Marcoleta. Yung loophole mga kababayan, hindi naman yan illegal hindi, flaw. Pwede bang gamitin? Loophole nga. Marami yan sa batas mga kababayan. Pero ang pinoprotektahan lang nito niya mga kababayan ay yung mga kaibigan niya na posibleng gipitin mga kababayan dahil sa pagko-contribute, pagdo-donate o pagpapautang kung ano man tawag mga kababayan. Siguro ang nito ni Marcoleta sa na lang ito mga kababayan, considered na yun as utang. Sige, bayaran ko na lang. merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. Halimbawa, binigyan mo ko ng ganitong halaga. Isa ka doon sa kaibigan ko. Mapipilitan ako doon sa punto na yon. Ilalagay ko yung pangalan mo kasi nandun ka. O edi ngayon nilabag ko yung kaisa-isang kahilingan mo sa akin. Tama? Oo. Okay. Magagalit ako. Ngayon, ang sabi nila sa akin, paano yun ka ako? Contribution to Oo. O yan mga kababayan, sinisilip na daw ni Boying Rimulya yan. Tapos yung accountability na word, laging lumalabas sa kanyang bunganga. Alam nyo naman mga kababayan, yung Comelected, grabe. Baka ipa-activate nila ang mga kababayan, yung kanilang Comelec card. Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo. Pero hindi na yan mga kababayan Wala nang jurisdiction sa kanya ang Comelec mga kababayan dahil senador siya. Andun na yan mga kababayan sa Senate Electoral something mga kababayan. Basta mayroong komite ang Senado dyan mga kababayan. Na siyang naatasang mag-review dyan sa mga violations ng isang senador. Contribution, pero utang na loob mo sa Senate Electoral Tribunal. Mayroon yan. Ang mayroong existing na kaso ngayon dyan, mga kababayan, is si Erwin Tulfo. Si Erwin Tulfo. Mayroong kawaranto. Ganyan. Ituring mo na lang na utang, sabi niya, di ba? Load. Utang, Hindi, utang lang. Basta utang na hindi babaya. Utang na loob Ngayon, dahil sa... Etong loophole, mga kababayan, na nakita ni Marcoleta. Consider that as utang utang. Di ba ang utang? Pwede bayaran, pwede hindi. Anyway, kung gusto mo bayaran, ganon, bayad. Hindi mo mapipilit. So parang pinahiram sa kanya, consider that is pinahiram sa kanya. Lusot! Pero ewan lang natin kung tatanggapin yan na buying-ying mga kababayan. Parang kating-kating na sila Halos talaga nagsasayaw mga kababayan, naglulundag sa tuwa. Huli ka na. Parang ganyan mga kababayan. Hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity. Kaya sinabi ko zero in contribution. Mapipilitan ako ngayon na gawing zero yun. Dahil kapag hindi ko nilagay, pag nilagyan ko ng amount yun, mapipilitan ko isa-isa kayong i-disclose ko ang inyong identity. Ngayon, hindi naman po pwedeng hindi ko gastahin yung binigay nyo sa akin. Kasi yung iba magkakakilala. Sigurado lang dito mga kababayan, hindi nga ninakaw ang pera. Hindi nga ninakaw. Kayo Halimbawa, ang nilagay kong gastos ko ron, 5 million, sabi ko. Nakukwenta nila Tinago ni Kong Dante. Tingnan mo naman ang buhay Nanalo na, kumita pa. Ayoko naman yun. Kasi pinagtiwala nila sa akin. May alam tayo mga kababayan na tumakbong pagka-presidente. Grabe, sobra-sobra ang contribution mga kababayan. Biglang nawala. Yung iba, inonse daw mga kababayan. Kailangan gastahin ko yun. Kailangan talagang expense. Hindi pwedeng hindi ko gastahin sapagkat binigay nila sa akin yun. Sapagkat gusto nilang manalo ako. May tiwala sila sa akin. Pinagtiwalaan nila ako. Yun mga kababayan, At ang tanging paraan na mga kababayan, nakikita ni Senator Marcoleta dyan, considered yan as utang. Nakakatawa sa iba mga kababayan, pero ano magagawa nila? Wala naman yan. Hindi naman bawal sa batas mga kababayan na pautangin siya na mas malaki sa kanyang salin. Dahil mga kaibigan niya ang pautang sa kanya. Meron bang batas? Sige, kasuhan ninyo. Pero isa lang sigurado mga kababayan, yung perang yun, hindi yun ninakaw.
Pero sa batas mga kababayan, walang nagsabi na bawal kang pautangin. Hindi niya considered mga kababayan is contribution yun. Utang niya personal. O ganyan. Now, kung mababayaran o hindi, pareho lang din yun sa mga utang ninyo mga kababayan. Takasan ninyo o hindi. O pwede lang, mamaya muna. Sa katapusan ng mundo. Nelson? Ano magsasabi? Loophole mga kababayan. Pipilitin ko silang i-disclose. Talino to Magano, sige, i-challenge nyo yan sa korte, wala kayong lusot. Consider utang. Yung pagpapail ng sauces, kailangan ilagay mo doon kung may contribution ka o wala. Hindi nga considered contribution yung pinautang sa kanya. Pinapanatili nga nilang huwag mabunyag ang identity. Yun ang pinanindigan ko. So kapag ka Si Jean, bakit si Duda ka? Hindi talaga tayo mga kababayan kampante na tayo na tatanggapin nila itong explanation ni Senator Marcoleta dahil deliberately mga kababayan, kahit anong explanation talagang hahanapan nila ito ng issue mga kababayan na as if nagnakaw si Senator Marcoleta. Oh Diyos ko Lord, itong ganitong bagay na loophole man ito mga kababayan, at kung hindi man loophole, hindi naman ito issue ng corruption. Kung hindi natatanggapin, i-correct. Ang dali lang naman yan. Sasabihin ng mga kababayan, hindi namin tatanggapin yung explanation mo, Marcoleta. Sige, correct mo. Ilagay mo ito dito. Pwede naman. Tapos ang iniisip ngayon ng mga boyingying mga kababayan, itong mga Danilo Araw, sipain na, tanggalin na sa pagkasenador. Hello! Binoto yan. Tatanggalin nyo lang. Sino kayo? Sino kayo para labagin ninyo ang will of the people? Yung mga bumoto kay Marcoleta mga kababayan, hindi naman nagsisisi. Solid pa rin mga kababayan ang mga taong bumoto sa kanya. Hindi katulad kay Bangag, na majority sa mga bumoto sa kanya mga kababayan, sising-sisi na. Binawi, withdrawal of support mga kababayan. Marcoleta, nananatili ang mga supporter niya. Kaya ko doon ng amount, mabubulgar ang identity. Ang tinatanong ko sa'yo, meron bang batas na nagsasabi na sapilitang i-identify mo sila? Meron? Para sabihin mo kung sino yung... Hindi nga, merong batas. Hindi ko alam. Rules lang ng COMELEC. Pero ang lusot ni Marcoleta doon mga kababayan, pinautang sa kanya. Utang! Hindi naman contribution. Voluntary lang yung pinautang. Siyan kung meron o wala. Hindi maghanap sila. Hindi pwedeng hindi ko gastahin yun. Kaya ganun kalaki yung ginastos ko. Dahil binigay nila sa akin, ipinagkatiwala dahil sa kagustuhan nila na manalo ako. Pero gagastahin ko talaga. Hindi ba baka sabihin naman ng COMELEC, parang mali yung ipinal yung SOSE kasi hindi dapat pala inilagay niyo yan sa contribution. Ano nakalagay sa COMELEC? Sinasabi ba? Doon sa pagsasubmit ng SOSE? Nakalagay nga doon, pag naglagay ako ng contribution, pipirma ako ng acceptance of deed. Acceptance of deed. So kung hindi ka pipirma na acceptance of deed, considered utang. Deed of acceptance of... Tingnan natin ito mga kababayan kung tatanggapin ito ng COMELEC. Pero wala ito mga kababayan. Hindi ito big deal talaga dahil hindi naman yan galing sa gobyerno Voluntary nga. Kahit tayo mga kababayan, willing tayong nagbigay dito kay Senator Marcoleta ng contribution. 20, ganyan. Kaya lang natin. 1,000. Noon lista mo kami dyan. Sa daming nag-ambagan mga kababayan, di ba? Sa daming nag-ambagan. Pero ewan na natin mga kababayan, abangan natin ang mga susunod na kabanata dito, Dahil alam nyo naman ang mga bangag mga kababayan. Contributions. Kapag gumawa ako noon, lahat kayo, mabubulgar kayong lahat. Gagawin ko ba yun sa mga kaibigan ko? Kaibigan Malasakit na nga May utang na loob na nga ako sa kanila Ang duda natin dyan mga kababayan is yan? Kasamahan niya sa iglesia. Napakaraming mayayaman dyan mga kababayan, willing. Ko pa sila? So, ang ibig sabihin nito, expenditure lang ang parang dineclare niyo doon. Hindi, utang na loob ko sa kanila yan. Ayaw nilang magpa-identify. So, yung aking magagawa lang. Pero wala akong ninakaw na pera. Ginasta ko yung binigay nila sa akin. Ang katanungan nito mga kababayan ko, tatanggapin ba ito ng COMELEC? Siguro mayroon na namang i-build up na kaso dito mga kababayan yung mga COMELEC na yan. Yung paliwanag, kung hindi nila maintindihan yun, bakit ang dami niya ginasta samantalang ang kanyang net worth, ito lang. Yun po yung paliwanag. Napakasimple. Ito na paliwanag. Pinautang siya. Utang na pwedeng bayaran, pwedeng hindi. Tama? Bakit? Hindi niya binalagay sa sa SOSE dahil mga kaibigan niya, mga kababayan, nag-request na wag silang i-identify dahil ayaw
ayaw nilang pag-initan. Pero, subalit datapwat, ang iniisip ng ilang mga kababayan, baka daw isa sa mga nagbigay mga diskaya. Hindi naman kaibigan ni Marcoleta ang mga diskaya eh. Sabi niya, kaibigan. Pero ewan na natin mga kababayan kung ipipilit pa rin ng COMELEC ito. Bakit kinakailangan? Pero bakit siya lang ang ginaganyan mga kababayan? Tingnan niyo daw yung ibang mga senador, mga politician. Pagkaalam natin mga kababayan, mayroon pa nga, sinabangag na lang, ito, si Bangag. May limit daw mga kababayan na itong tatanggapin na contribution. Sa dami na nag-contribute sa kanila mga kababayan dahil BBM Sara, yung iba hindi na nilista. O saan na yun? Kaya no big deal mga kababayan na ito, ikakasibak ni Marcoleta mga kababayan, ikakabitay niya dyan. Hindi naman yan, ninakaw ang pera. Now, kung ipipilit talaga nila, no choice si Senator Marcoleta mga kababayan, ilalagay niya sa SOSE, pero hindi ibig sabihin makikick out siya sa senator. Sa iba't ibang mga reasons. Reasons. Halimbawa, yung asawa niya, masyadong matipid halimbawa. Ikaw. Tapos, laman ng asawa, nagbigay ka Marcoleta ng ganitong halaga, aaway na. Ikakaano pa mga kababayan? Ikakahiwalay pa nila. Nelson, ba't mo man lang sinabi sa akin, nag-contribute ka pala ron? Gusto ba mag-aaway pa sila? May mga ganong may mga ganong katwiran eh. Kaya iginalang ko lahat ang kapasyahan na yon. Yung kanilang kagustuhan. Mga kaibigan niya. Na lang ang kanilang identity. Kaya tinatanong ko, ano nila bagong batas doon? Meron bang batas na kinakailangan? Abogado ito mga kababayan ha. Abogado ito. Alam niya ang kanyang ginagawa. So sino ba naman tayo mga kababayan para pagdudaan si Senador Marcoleta? Langang pilitin mo sila? Na ilitaw ang kanilang mga identities? O yan. Siguro napakalinaw naman ang paliwanag. Ano kaya ang yung panayab? Sa susunod, iklaro kasi ninyo, COMELEC, na hindi pwede pa utang. Maghanap na naman sila, di ba? Ang sinasabi mo hindi titigil yung mga yan. Mukhang lahat na lang halos. Siguro. Ngayon, mapapansin ng mga kababayan natin. Ano ba ang motivation nila? Ano ang motivation? O ako kaya lang ba ang tinarget? Yung mga kasama ko, hindi? Ikaw lang, si Senator Marcoleta lang ang tinarget. Bakit hindi tinarget si Aki Kumatsing mga kababayan? Nakaduda-duda. Bilyonaryo si Sharon Cuneta, bakit hindi mga kababayan? Nilista. Mukhang kayo lang yata. Lalong makikita ngayon. So, ang subject matter nyo lang si Marcoleta. Marcoleta na naman. Ninakaw ba niya? Hindi. Ginasta niya, di ba? Hindi ninakaw. Sapagkat yun ang kailangan. At kinakailangan kung pangatawanan din naman yung kanilang kagustuhan na huwag na silang ibulgar. Halimbawa, Sen, pagpaliwanag din kayo dito ng COMELEC o ng sinuman, ombudsman. Sa anong authority? What authority? COMELEC, contribution pala yan. Doon na yan, kung may reklamo mga kababayan, Senate Electoral Tribunal, doon na. Alam mo ba kung bakit lang kailangan? Kaya nga meron tayong Republic Act 10173. Ito yung Data Privacy Act of 2012. Alam mo, sa tuntunin talaga, ang pagpapalabas ng SALN, merong relasyon doon sa Data Privacy Act. Data Privacy Act. Kukunti na yung panahon natin. Pero kailangan mag-research itong mga detractors natin para naman matuto sila, di ba? Kung ikaw, siguro, kalimbawa sa ngayon, nakademanda ako ng, let's say, bribery, malversation, technical or otherwise. Technical or otherwise. Pwede ako i-require ng ombudsman. Meron ba akong demanda? Wala. Kung yung halimbawa, yung bilyonaryo naman, na kaya pala ako masugid na talagang pinipilit na magpa-interview at ganito, hindi ko naman kaya sapagkat nasa hearing ako, sakop siya nung Section 4D nung batas nito. Ano sinasabi nun? Ano? Personal information process for journalistic, literary, or research purposes. Hindi kasali. Ito mga journalist ito eh. Otherwise, lahat ng gagawin nila is fishing expedition. Kagaya nitong ginagawa. Fishing expedition, mga kababayan. Wala pang naghahanap, mga kababayan, hinahanapan ng gusto. Nila, hindi naman para sa kapakinabangan ng taong bayan eh. Para siraan lang ang isang tao. At ngayon, mapapatunayan ninyo, lahat po ay titingnan. Lahat ng anggulo titingnan. Na akala nila, hindi nga po, wala po akong kakayahan. Kaya nga tinulungan po ako ng kaibigan ko. Sapagkat alam nila, wala naman akong kakayahan talaga na gumasos ng ganun. Siguro kung mapatunayan po ninyo na itinago ko. Isip-isipin mo, ang daming tumulong sa akin sa kanya-kanyang halagang ibinigay. Oo nga mga kababayan. Isipin nyo na lang ha, if ever na lang, di ba,
all-out support ang INC sa kanya mga kababayan. Ilang ba membro ng INC? 3 million? 5 million? Pagpalagay na lang natin, mababa na ito mga kababayan. 3 million lang ang willing mag-donate. Dahil talagang solid na solid mga kababayan ang INC, si Marcoleta. 3 million. 4 na piso each mga kababayan yan. Contribution. Pwede na. 4, 8, 12. 120 million na sa 4 na piso bawat isang miyembro. Sa dami ba nila mga kababayan? Pwede 2 piso o 3 piso lang. What is? Tapos lahat yan nalalagay nila mga kababayan sa sa SOSE. Pero paubayan na natin ito mga kababayan sa mga nagre-review. Kaya ito ni Senator Marcoleta mga kababayan. Wala naman siya ninakaw dyan If ever na ipipilit talaga nila mga kababayan, sige, pagdadala si Senator Marcoleta ng bulto-bulto mga dokumento, pangalan ng mga nag-donate ng tag-4 na piso sa kanyang mga kababayan, sa kanyang hanay, mga kapatid. Pagkatapos, ilalagay ko sa aking SOSE, for example, contribution, 5 billion. Ano sasabihin nila sa akin? Magkakakilala yung iba Boss, magkano bang binigay mo kay ganito? Magkano ba? Kung makukwenta nila Makukwenta nila. Meron ba ako ninakaw? Wala po. Ginasta ko po. Sapagkat yun ang gusto nila. May panalo nila ako sapagkat naniniwala po sila sa akin. Ayun. Ay, teka muna, may pahabol pa tayo. Yung sa Senate Blue Ribbon Committee, mukhang magre-resume na yata sa November 14, pero ang napapansin ng marami, Sen, ay mukhang iba na yata ang gustong investigahan ng Senate Blue Ribbon Parang kayo na mismo. Ba't mo naman nasabi yun? Parang may CCTV, tapos kayo yung tinitingnan sa CCTV, parang araw-araw yata kayo iniimbestigahan. Baka narinig mo yung interview ni Senator Ping na nagpakuraw siya ng... Kasi nahanap niya nga si Gutesa kung nasaan. So nagtanong yata. Ngayon, hindi malaman kung nasaan. Ngayon, tinanong siguro, paano nyo mapapasabpina kung hindi nyo alam kung nasaan? Basta i-course ko yung sabpina sa opisina ni Senator Marcoleta. Nag-utos pa mga kababayan. Ikaw nang bahala dito, Marcoleta. Sabi ko naman sa sarili ko, paano niya gagawin yun? Uutusan niya ako? Ibibigay yung sabpina sa'yo para dalhin kay Gano'n ba yan? Para utusan niya ako? Parang hindi na ganito yung yung legal at kung ano yung dapat natuntunin namin sa Senado. Hindi mo pwedeng utusan ang kapwa mo, Senador. Hindi pwedeng utusan. Anong dahilan? At anong authority niya? Kailangan nakabase lahat sa tuntunin, sa katwiran, sa batas. Bakit? Ako bang may custody kay Gutesa? Hindi nga. Dinala lang sa Kaya tatanungin ko siya, bakit mo ginor sa akin ito? Iniinsulto mo ba ako? Ang sabi ni Lacson, kung aawayin niya ako, aawayin din namin siya. Sige, aawayin na kayo, Lacson at Soto. Ay, hindi pala, Senator Marcoleta. Awayin mo nga yan si Lacson. Halata masyado mga kabay, pinagtatakpan, si Tambalos-los. Kung ayaw niyang makarinig ng ganon, kaya ko lang naman sinasabi, parang insulto naman sa akin yun. Ba't mo i-course sa akin? Sino ka ba? Sino ka ba? First of all, nasaan ang authority? Bakit mo sa akin i-course? Tsaka bakit pa CCTV ka? Para mga kababayan, dramatic. Nakuna ng CCTV, Marcoleta. Gutesa pala, pumasok sa opisina ni Marcoleta. Ganyan ang kanilang narrative mga kababayan. Sabi, dapat daw hindi ako onion skin. Hindi ako onion skin. Pero tinatanong ko, tama ba yung ginagawa mo? Ba't kinakailangan kunin mo yung CCTV nang dumating si Gutesa sa aking opisina? Kinunan pa niyo kung anong oras At kung sino yung sumundo. May timestamp. Pasusundo ko yung, hindi ko kilalang tao o sunduin mo, merong isang taong nagngangalang ganito, nangako siya na pupunta rito, tingnan mo kung makakarating, kung hindi, wala tayong magagawa. Nagkataon naman, dumating. So dumating daw at dinala sa aking opisina. Kanina pupunta yung tao. Gusto niya sa kanya mga kababayan doon kay Ping Lacson. Kung pumunta yung si Gutesa kay Ping Lacson, hindi yun makakaano mga kababayan, makakapagsalita doon sa kanyang expose. Patatahimikin nila yun mga kababayan. Kung kausap. Nini-expect ba niya na sa kanya pupunta? So tatanungin ko lang sa kanya, is there anything surreptitious or criminal? So ibig ba sabihin, under surveillance ako sa'yo, sino ka ba? Ito yung punto Kaya alam mo, natin sa pinag-uusapan natin, hindi ba tayo iisang layunin natin? Hindi ba tayo magkasangga rito? Ano bang pakay mo? Akala ko ba sinusuri natin, tinitingnan nating mabuti,
alang-alang sa kapakinabangan ng ating bansa, nasa laula ng ating bansa. Nasa laula. Ang aking pakay, matukoy natin kung sino ang malaking isda. Hindi lang isda, parang balyena pa. Tulungan dito. Dating bes na tulungan mo kung ano pinaggagawa-gawa mo. Di ba? Kung gusto mo makarinig ng ganito sa letra, subukan mo. Hindi ako nag-umpisa nito, ha? Silang nag-uumpisa nito. Kung ano-ano, nag-i-interview siya. O yan, pinalutang niya, i-course niya yung sampina sa aking opisina. Subukan mo. Yun ang masasabi ko sa'yo. Tapos na tayo. Tapos na tayo. Ito ay, November, ano na ba ngayon? 7. Meron pang dadaan ng mga peche. Baka kala nila, ito, live ito, ha? Kaya nga po, eh. Ano ba tayo ngayon? 7? 7 po ngayon. Oo. Titingnan ko lang yung kalendaryo, ha? Kasi may napansin lang ako sa kalendaryo, eh. Kalendaryo. November 7 po ngayon, Friday. Meron pang dadaan ng mga peche. Ito, November 16, November 17, November 18. Hindi, November 14 naman daw yung sa kanya, di ba? Yung hearing. Mag-i-hearing daw siya November 14, hindi ba? Ayun nga. November 14. Kasagsagan yan ng bagyo. Tatama ang ano niyan. Super typhoon. O anong kinalaman ng 16, 17 at 18. 17, 18? Hindi ko rin alam. Tinatanong ko lang sa inyo, baka ano ba yung November... Ba't mo sa akin tatanungin ako, yung kalendaryo ng Blue Ribbon ang tinitingnan ko. Ako sa bagay. Magkaiba tayo ng kalendaryo. Ang sinasabi ko lang, wala akong kinalamanan sa kalendaryo. Ang ating pinag-uusapan dito, bakit sila gagawa ng isang bagay na wala sa tuntunin? Unang-una, under surveillance ba ako? Ba't kinakailangan tingnan mo yung CCTV? Kung yung bang pagpunta ni Gutesa doon ay kinapalooban ng isang bagay na maaaring labag sa batas o meron akong iniisip na labag sa batas, iniisip ba niya na doon kami magkikita sa opisina ko? Open ako eh. Ang sa akin ay malinis, open. Kaya wala akong tinatago eh. Walang Diba? tinatago. O gusto niyang marinig pa kung ano yung pinag-usapan namin. Ito yung problema eh. So pag tinanong ko, under surveillance ba ako? Under surveillance ka siguro dahil CCTV, ano na eh. Sinomon. Hindi naman, siguro. Ba't mo ginagawa ito? Gusto ko rin malaman ng mastermind. Diba? Mukhang taliwas nga po. Taliwas nga eh. So, ibig sabihin nito, lumilitaw, we are not on the same page. Iba yung layunin mo sa layunin ko. Ako, mula pa hanggang ngayon, tinitindigan ko, isa lang. Tindig, Kailangan Pilipinas. natin maayos ang problemang ito at isa lamang ang dapat mangyari. Malampasan natin ito at hindi magagawa lamang natin yan kapag natukoy natin kung sino ang pinakamalaking isda. Mukhang pasalungat nga po no? O, di ba? Mukhang pasalungat nga. Mauhuli na eh. Sinira yung balisasa eh, di ba? At saka parang... Kapampangan yung balisasa, alam mo ba yun? Parang... Mauhuli mo na yung isda eh. Bigla nag-time out. Among yung ano eh, Huli na. Stop! Di ba? At saka walang hearing, kaya tagal-tagal. Yun pa. Resign pa siya mga kababayan, no? And then ang purpose lang pala ng pag-resign daw niya is para ma-stop muna ang hearing. And then bumalik din. Nakatakas na mga kababayan. Umupa ng issue kay Gutesa. Pareho Senate Blue Ribbon tsaka ICI. O tinangka niya na mag-resign muna. Pagkatapos biglang nawala na. Isipin mo naman yung pagkatapos ni Gutesa, nag-resign, pagkatapos hindi na tumawag ng meeting. Tigil muna. At pagkatapos sasabihin niya ngayon, kinukuha ko uli. Teka muna, may maniniwala pa sa inyo. Resulta na po tayo ng ating Vox Populi. Vox Populi. Wala na tayong dyan. Ano masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.